Good morning mga me. Naalimpungatan na nga ako sa aking alarm ngayong umaga ng Huwebes. And then basa ang aking damit dahil tumulo na naman ang aking gatas. Di ako nakapag-pump ng pangalawang pump sa buong gabi. So tara na, samahan nyo na naman ako sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. For today's mini vlog. Siyempre, pasukan na at early woke up na naman ang inyong mami. Kaway-kaway sa mga mami dyan, mga daddy na early nag-woke up para i-prepare yung breakfast at baon ng mga kids. So, dito tayo sa kusina na naman. Siyempre, ayan ang ating favorite spot dito sa aming bahay na hindi pa tapos. So, nagsaing na ako mga mi. Ayan, 3 takal yung isasaing ko dahil magbabaon si kuya at kakain siya ng kanyang breakfast. Oops! Tunay ngang napakalakas nating mga mami pag naiwan mag-isa sa bahay. Kaya lahat. Kahit yung container na galon ng tubig ay kaya nating buhatin. At naglalagay na nga ako ng tubig dito sa aking bigas na isasaing mga me. Para mailuto na natin dahil mabilis lang ang oras at sobrang early ni kuya ngayon papasok dahil nga pang umaga sila 7 to 11:30 a.m. sila sa school, pero dapat yung schedule nila kuya ay morning hanggang afternoon yan pagkatapos ng tanghalian 1 to I think 3:30. So wala silang hapon dahil nga ginagamit din yung room nila ng ibang section ng grade 2 section 1. So yung room kasi ng section 1 grade 2 ay hindi pa tapos yata. Sure kung yun talaga ang reason kasi hindi pa ako nakapunta sa school. So yung room nila gagamitin sa hapon, sila naman sa umaga. So sabi nila itong papasok na August na, di ko alam kung anong petsa ng August, matatapos na rin yata yung room nila. So ayun, hanggang gapon na rin si kuya doon. Inaantay ko lang mag-announce yung teacher nila dito sa GC namin. So, heto naman tayo ngayon, nag-inom na ako ng hot water at kailangan natin sa katawan yan. Every morning mga me ay yan ginagawa ko, hot water para daw yun sa mag-normal circulate yung ating blood. So, ayan. Lagyan ko ng kaunting tubig kasi mainit. Yung sakto-sakto lang mga may na kaya ng ating lalamunan yung tumig na mainit. So, pinunasan ko na rin yung aking table at dito naman ako saglit. Magpapump muna ako while waiting na maluto ang aking kanin. So, sayang din naman at tumutulo na yung milk ko. Kasi nga, isang beses lang ako nag-pump I think mga alas 12 lang ako nag-pump. Yung dinedit ni Blaze, yung bunso ko. Tapos, I don't know kung nasundan pa or hindi. Di ko na masyado naalala kasi antok na ako. At ayan na nga, alas 5 na din ako nagising. At ito, lulutuin na natin yung baon ni kuya. Breast part to ng manok mga me. Hiniwa ko lang medyo manipis. Na actually nahiwa na ni daddy, hiniwain ko pa rin sa gitna ng manipis para maluto. So, ano lang natin to, fry lang natin para siyang chicken fillet, parang ganon. Kasi mas gusto ni kuya yung ganyan. And then, i-dip ko rin siya dito sa ating itlog. Ayan yung aking itlog, isang peraso lang kasi marami na rin yan. Nilagyan ko na ng breading yung aking meat, breast meat ng chicken. So, ilang peraso lang yan. Sakto lang din para sa kanya. Pinapabaunan ko na siya ng kanin ngayon mga may hindi na ako napabaan ng biscuit kasi ganun din naman, nagugutom na rin siya agad. Nung unang araw kasi binauna na namin ng biscuit at saka rice. So, hindi naman niya kinain yung biscuit rice yung kinain niya. Mas gusto niya yung rice kasi nga nabubusog siya. Mas nabubusog siya doon sa rice. At minsan nga pag dumadating pa siya dito ay nanghingi pa siya ng kanyang
lunch. Another lunch na naman siya, pero hindi ko siya pinapalunch agad kasi nga kumain na siya. So, mga hapon ko na siya pinapakain ulit ng kanyang lunch. Actually, kumakain naman siya ng breakfast. After umalis ni kuya ay dito na ulit ako sa kwarto mga me dahil nga inaantok ako at ibang-iba talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko ma-explain ang emosyon ko ngayon kahapon pa. Para akong naiiyak na ewan talaga as in.